Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia kapipita. Mga pagari, mahal na mahal ko po kayong lahat. Pinananalangin ko kayong patuloy. Mga kapatid naming mga Maranao, Maguindanao, Tausug, Badjao, Samal, Bangingisama, Yakan, etc. etc. Lahat po ng mga tribo sa buong Bangsamoro po. Mahal ko po ang Bangsamoro. At ang hangarin po natin ay tunay na kalayaan at seguridad. Pagpapala po ni Allah. Yan naman po ang totoong pagpapala ni Allah, di po ba? Kalayaan at seguridad para po sa Bangsamoro. So, again, malinaw naman po sa ating lahat, di po ba? Na yung sinasabi po ng tinuturo po ng Injil ay totoo. Ang lahat, ang buong mundo, bago mula nang magkasala si Eva at Adan hanggang sa pagbabalik ni Isa Almasih upang husgahan ang lahat ng tao sa buong mundo at sa buong kasaysayan. Ang buong mundo po ay pinaghaharian ng mga, sa Bisaya, mananap, mga halimaw po. Mga halimaw. Sa Tagalog, halimaw po. Kalimutan ko na ng tawag sa Maranao. Anyway, so, ngayon po, alam niyo po yon, ang halimaw na nanlulupig at sumisiil sa inyong mga kapatid namin na Bangsamoro. Ay capital letter P na puti. Hindi naman po lahat ng puti masama po. Hindi naman po lahat ng puti halimaw. Yun lang pong capital letter P. So si Trump po, si MAGA, si Trump at MAGA, tsaka yung oligarkiya. Oligarkiya po dito. Mga mayayaman po, mga bilyonaryong mga capital letter P na puti na sila po ang nagkokontrol ng gobyerno at politika at sosyedad ng Amerika. Sila po kailangan, goal po namin dito, goal po natin dito sa Amerika na mawala po sila sa kapangyarihan. At mapalitan po sila ng mga people of freedom and democracy. Hindi naman po talaga sila kunwari lang po yung kanilang freedom and democracy. Gusto po nila authoritarianism. So anyway, pero meron pang iba. Si Vladimir Putin po ay halimaw din po. Si Xi Jinping ay halimaw din po. Ang Ayatollah ay halimaw din, mga kapatid. Si Netanyahu, halimaw. Mga Zionist po, halimaw. Christian Zionist, Jewish Zionist, mga invader, colonizer, apartheider, genocider, saka magnanakaw po ng lupa. So mga kapatid, si Al Saud din po, halimaw din po si Al Saud. So marami mga mga halimaw po sila. So hindi po lahat ng Muslim ay tunay na Muslim, po. Kasi ibig po sabihin ng Muslim ay submitted to Allah. Nagpapasakop po kay Allah. Yan po ibig sabihin ng Muslim.
Ibig sabihin naman ng Islam ay pagpapasakop kay Allah. Pagpapasakop kay Allah. So, katulad din po sa Kristiyano, meron pong mga tapat na Kristiyano, tunay na Kristiyano, marami pong peke. Mas marami pong Kristiyano ang peke. So, ganoon din po sa Jewish, mga Hudyo, meron pong mga tunay na Hudyo. Meron ding mas marami ang fake na mga Hudyo. So, ganoon din po sa mga kapatid nating Muslim. Merong tunay na Muslim, merong fake na Muslim. Merong tunay na Bangsamoro, merong fake na Bangsamoro. So, yung mga diktador po, mga authoritarianism po ang dating. Yan po, mga namamahala sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At saka mga namamahala sa mga provincial government at state city and municipal government po na nasa Lanao del Sur, Maguindanao. Hindi naman po lahat pero marami po. Alam niyo po 'yan. Mga halimaw po sila, hindi po mga fake po sila, mga Muslim. Lalo na po yung mga nagpapatayan, yung rido, hindi po kalooban ni Allah ang rido. Hindi po kalooban ni Allah ang rido. So kung meron pong rido sa pamilya ninyo, pinapangalalangin ko kayo ngayon, pinapanalangin ko kayo kay Allah ngayon. Sa pangalan ni Isa Al-Masih, sa pamamagitan ng grasya at kapangyarihan ng Al-Ruh, Al-Qudus, na palayain, warakin ni Allah ang demonyo ng rido, mga demonyo ng rido, palayasin ni Allah mula sa inyo at sa inyong mga pamilya, sa lahat ng membro ng inyong mga pamilya, ang mga demonyo ng rido sa pangalan ni Isa Al-Masih, sa pamamagitan ng grasya at kapangyarihan ni Al-Ruh Al-Qudus. Hallelujah, glory to God. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yun din pong jihad. Hindi po kalooban ni yan. Sa ano po yan? Sa 10 utos po ni Allah na nasa Taurat at ini-echo po yan. Echo. Hindi lang nagsimula po yan sa Taurat, pero tinuturo po rin po yan sa buong Zabur, saka sa buong Injil. Huwag kang papatay. Di ba? Ngayon, kapag in-invade ka, syempre self-defense, di ba? Pero ang pinagbabawal po talaga murder sa English. So, yung rido po, tsaka yung jihad. Wala pong hustisya yan. Hindi po ganyan ang hustisya. So, kailangan po ng reforma. O kaya po, reconstruction. Reconstruction po. Yan po ang tinatawag natin dahil nga nandito ako sa Amerika po at yan po ang naman sa mga kapatid nating mga itim. Ang matagal na nilang ipinapanalangin po kay Allah na magkaroon ng reconstruction dito sa Amerika. So para pong renovation, pero hindi lang po kasi renovation ng reconstruction eh. Pati ang pundasyon, kailangang baguhin eh. Di po ba? Pwede po kung marirepair pa, i-repair, pero kung hindi, tanggalin ang pundasyon at palitan ng bagong pundasyon.
So, ganyan din po dyan. Ano? Yan na lang pong gagamitin natin. Hindi lang po reforma, reconstruction po. Muling pagpapatayo. Muling pagtatatag. Yan. Pag-uulit ng pagtatatag. Pagtatatag, pagtatatag muli. Ayan. Pagtatatag muli. Kailangan pong itatag muli ang Kristyanismo. Kailangan itatag muli ang Hudaismo. Kailangan pong itatag muli ang Islam. Ayan. Yung pong mga totoong Muslim, totoong Bangsamoro, sila po ay totoong nagpapasakop, submitted kay Allah. So, ibig sabihin po noon, nananampalataya sila at sumusunod sila kay Isa Almasi. Kasi wala na pong ibang Almasi. Sino po yung Almasi? Yan nga eh. Yung mga peking Muslim, sinasabi po sa inyo, huwag kayong magbabasa ng Taurat, huwag kayong magbabasa ng Zabur, huwag kayong magbabasa ng Injil. Nakurap na yan. Eh, sinasabi ko po sa inyo, ang Taurat, Zabur at Injil ay preserve po ni Allah. Meron po tayong mga original manuscript, Hebreo at saka Grego po, na talagang napag-aralan ko po talaga yung original po. Ang napag-aralan ko po ang Taurat, Zabur at Injil sa original na Hebreo at original, yung Taurat at Zabur na pag-aralan ko po sa original na Hebreo, at ang Injil naman ay napag-aralan ko sa original na Grego. Masasabi ko po sa inyo, talagang sobrang maawain, sobrang matapat, at sobrang makapangyarihan si Allah, na ang Taurat, Zabur at Injil ay hindi niya hinayaang makorap. Hindi po talaga nakorap. Yung original po ha. Ngayon meron pong mga translation ng Taurat, Zabur at Injil na hindi mapagkakatiwalaan. Eh diyan po meron namang mga Taurat, Zabur at Injil. Mga puti naman po ang mostly ang nag-translate. Pero pwede po mapagkakatiwalaan po ninyo. Pero yung pag nagbasa pa, halimbawa, Maranaw na Taurat, Maranaw na Zabur, Maranaw na Injil. Pag-aralan nyo po, basahin nyo po. Pero maganda rin, meron din kayong English. Yung pong, wala kasi akong mai-recommend na Tagalog eh. Kasi wala na. Siguro yung mabuting balita, Biblia, pwede na yun. Pwede rin po yung sa Bisaya, yung Maayong Balita Biblia. Yung pong, pero sa English naman po, ang may re-recommend ko yung CSB, Christian Standard Bible. Christian Standard Bible. Ang number 1 po na may re-recommend ko. Pwede na rin yung ESV, yung English Standard Version. So maganda po yung mapag-aralan ninyo. Compare ninyo. Pero importante pong mag-aral tayo ng, lalo na yung Injil po. Patuloy ko pong sasabihin po sa inyo dahil ito naman po ang katotohanan na mula kay Allah, na yung pong Taurat, Zabur at Injil hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Nasa Taurat, Zabur at Injil po yan. Tinuturo po sa tatlong mga family of books of Allah. Na Taurat, Zabur at Injil. Tinuturo po, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan ang Taurat, Zabur at Injil. Focus po kayo dyan. Yan po ang pag-aralan ninyo. Yung pong Quran,
kailangan po nating pag-aralan at kailangan po ng reconstruction. Reforma at reconstruction po ng Quran. Yun po ang talagang maraming corruption po. Maraming corruption po. Yung again, yung pag-aasawa ng bata. Corruption po yan. Yung mga babae ay mas mababa kaysa sa mga lalaki. Kasinungalingan po yan. Mga fake na mga Muslim, na mga imperialista po ang gumawa ng mga na yan, mga sura na nagtuturo na pwedeng mag-asawa ng bata ang mga matatandang lalaki, mga adult. Mga lalaki, pwedeng mag-asawa ng bata. Mali po yun. Corruption po yun. Kasalanan po yun. Galit po si Allah doon. Curse po yun. Curse. So palayain po natin sa lahat ng sumpa ang mga Muslim. Palalayain po. Kalayaan po. Hallelujah. At doon pa sa kalayaan, kasama ang seguridad. So, hindi po so dito po, sa mga itim, saka mga natibo, saka mga Latino, sama po mga immigrant, mga LGBTQIA+, ayan, mapapag-usapan din po natin yan, Kasi yung LGBTQIA+ po, di po ba ang tao ay lahat tayo makasalanan. Di ba? So, pero hindi natin pwedeng sundin kung talagang tayo ay nananampalataya at sumusunod kay Isa Almasih sa pamamagitan ng grasya at kapangyarihan ni Al-Ruh Al-Qudus para sa ikaluluwalhati ni Allah. Hindi po pwedeng ako, divorce na po ako Praise God. Salamat kay Allah. Hindi pwedeng mag-girlfriend ako tapos galawin ko. Di ba? Hindi pwede. Kailangan sexual purity. Yan. Wala pong sexual immorality. Fake po yun. Fake po yung mga ganon, yung immoral. Kailangan itakwil sa pamamagitan ng grasya at kapangyarihan ni Al-Ruh Al-Qudus. Banal na spirito ni Allah. Kailangan itakwil natin at talikuran natin ng sexual immorality. Yan po, linagay po ngayon ng wala po yan, walang against sexual immorality po ang Taurat, Zabur at Injil. Talagang pure po. Pure po. Kung Taurat, pure ang Taurat, Zabur at Injil. Talaga. Yung pong 10 Commandments na binigay ni Allah kay Nabi Musa. Consistent po yun sa Taurat, sa buong Taurat, sa buong Zabur, sa buong Injil. Kaya kapag tayo po, sumunod po tayo sa Taurat, Zabur at Injil, magiging matuwid ang iyong buhay. Ako, hindi po ako nagmamalaki, pero talagang sa grasya lang po at kapangyarihan ni Allah talaga. Malinis po ako. Malinis po ako. Wala pong sexual immorality. Grabe po mga capital letter P na puti. Grabe sila. Nag-o-offer sila ng mga bata, mga batang babae, batang lalaki, mga dalaga, mga binata, hindi lang mga puti na mga babae at mga dalaga at binata at mga bata ang ino-offer nila. Hindi naman diretsahang offer, pero alam mo, ino-offer talaga. Hindi na, meron din silang ino-offer ng mga itim. Baka gusto ko nga naman ng itim. Baka gusto ko nga naman ng Espanyol, ng Latina, o Latino. Hindi po ako LGBTQIA+. Mahal ko po ang mga LGBTQIA+ na mga kapatid natin, pero hindi po ako LGBTQIA+. Okay? Hindi ko po sila kinokondem, pero hindi po ako LGBTQIA+. So,
attracted po ako sa babae. Hindi po ako na-attract sa lalaki, hindi ako na-attract sa transgender. Hindi rin talaga ako na-attract sa mga tomboy. Sa babae po ako na-attract. Mas nag-i-enjoy akong kausap ngayon ng mga kapatid natin ng mga itim. Malamang makapag-asawa po ako ng itim. Happily na. Kasi iba eh. Pagkausap ko sila, pag ginakap ko sila, talagang may pag-ibig talaga. May love. So, glory to God. Hallelujah. Tingnan po natin, di ba? Pero yun nga, hindi ako pwedeng mangalon niya. Hindi pwede na hindi pa kami kasal, makikipag-sex na ako. Hindi po pwede yun. Ayaw po ni Allah yun. Nasa Taurat, Zabur at Injil po yan. At hindi mo yan magagawa, hindi mo matatalikuran ang sexual immoralidad. Sexual na immoralidad. Hindi mo matatalikuran yan, hindi mo maitatakwil yan, hindi mo mahihindian ang mga sexual na temptasyon kung hindi nananahan sa'yo si Al-Ruh Al-Qudus. Now, si Al-Ruh Al-Qudus, hindi po siya si Anghel na Gabriel. Hindi po. Again, iisa lang si Allah. Sumasamba tayo sa nag-iisang Allah. Hindi po tatlo si Allah. Isa lang po si Allah. Pero hindi iisang persona si Allah. Ang nag-iisang maluwalhati at karapat-dapat na siya lamang ang sambahin na si Allah ay tatlong persona po. Allah Al-Tohan, Allah Al-Ibn, at Allah Al-Ruh Al-Qudus. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos na banal na Espiritu. Amen. Hallelujah, glory to God. So si Al-Ruh Al-Qudus ay hindi po si Anghel na Gabriel. Si Al-Ruh Al-Qudus ay Allah. Okay? Iisang Allah, tatlong persona po. Al-Tohan, Al-Ibn, at Al-Ruh Al-Qudus. So, si Allah Al-Tohan, ipinadala niya si Isa Al-Masih na siyang ikalawang persona po ni Allah na nagkatawang tao at perpekto pong sinunod at tinupad ni Isa Al-Masih ang lahat ng kautusan ni Allah. Wala pong kasalanan, walang original sin, wala pong walang original na kasalanan, wala rin pong makasalanang kalikasan si Isa Al-Masih, at wala po siyang nagawang maski na isang maliit na kasalanan. Zero po sa kasalanan si Isa Al-Masih. Perpekto po talaga siya. Perpektong banal. Kaya nga naging Al-Masih siya. Hindi po magiging Al-Masih si Isa kung sinabi Isa kung makasalanan siya. Maski na maliit na kasalanan lang sa isip. Kung nagkaroon lang ng isang makasalanang pag-iisip si Isa, hindi sana siya naging Al-Masih. Kaya siya naging Al-Masih dahil perpekto siyang banal at perpekto siyang tuwid at perpekto siyang makatarungan at perpekto siyang masunurin at perpekto siyang tapat kay Allah. Allah Al-Tohan. Kaya siya tinakda na Al-Masih. Kaya siya pinili at tinakda ni Allah bilang Al-Masih at inanoint po siya. Ano ba yan sa ano? Pinahiran sa ano eh. Binuhos po. Pinuspos. Ayan, pinuspos po siya ngayon ng dinihugan sa Bisaya po. Gidihugan ni Allah si Isa Al-Masih sa Al-Ruh Al-Qudus.
Sa Tagalog po, pinuspos, ibinuhos. Para pong kape, parang tubig po si Al-Ruh Al-Qudus. Pero hindi siya tubig. Siya po ay persona. Ikatlong persona ni Allah. So, pinuspos, ayun na lang siguro, pinuspos ni Allah si Isa Al-Masih. Kay Al-Ruh Al-Qudus. So, napuspos si Isa Al-Masih ni Al-Ruh Al-Qudus. Pinuspos ni Al-Ruh Al-Qudus si Isa Al-Masih. Hallelujah. Kaya po, si Isa Al-Masih, kapag ka siya ay nanampalataya ka at naging disipulo ka ni Isa Al-Masih, wawarakin ni Al-Ruh Al-Qudus mula sa iyo ang kapangyarihan at ang paghahari ni Satanas. Kapangyarihan na wawarakin ni Al-Ruh Al-Qudus at tatanggalin ni Al-Ruh Al-Qudus sa iyo ang paghahari ni Satanas, ng mga demonyo, ng mga tunglo, mga sumpa, at saka ng kasalanan. Hindi ka magiging perpekto, pero magiging matagumpay ka sa kasalanan. Magiging matagumpay ka laban kay Shaitan. At magiging tagumpay ka sa lahat ng mga demonyo, sa lahat ng mga sumpa at sa kasalanan. Okay, so ngayon, pero nananatili po ang makasalanan nating kalikasan at mga kahinaan. So yung mga kapatid po nating LGBTQIA+ na mananampalataya at sumusunod kay Allah, ganun din nananatili sa kanila ang makasalanang kalikasan at mga kahinaan. So, pero matagumpay din po sila. Sa pamamagitan ni Al-Ruh Al-Qudus, sila po ay matagumpay kay Satanas, sa mga demonyo at sa kasalanan. So, glory to God, purihin ang Diyos. Pero, kaya nga, marami sa respeto ko naman po. Kasi hindi ko sila mahusgahan dahil hindi naman po ako LGBTQIA+, di po ba? So, hindi ng kalooban ni Allah para sa lahat ng mga tunay na mga Muslim. Siyempre, ang mga batas ni Allah, applied sa atin, ating lahat. So, kasama dyan ang mga LGBTQIA+ na mga kapatid natin na mananampalataya at sumusunod kay Isa Al-Masih. Okay? Pero hindi sila pwedeng magpatuloy sa kagaya ko. Hindi ako pwedeng maging sexually immoral. Sila din, hindi rin pwede, di ba? Okay, so ibang usapin mo yan, kanila na po yan. Huwag yun na pong problemahin sila kasi problema po ng mga LGBTQIA+ na mga mananampalataya at disipulo ni Isa Al-Masih ang re-reforma at pagre-reconstruct ng kanilang pananampalataya at kanilang mga practices. Tayo po, focus natin together, pagre-reforma at pagre-reconstruct ng Islam. True Islam, tunay na Islam. Kasama na dyan, siyempre, ang pagre-reforma at pagre-reconstruct ng Quran. Again, ang Taurat, Zabur at Injil, hindi po kailangan, hindi dapat at hindi kailangan i-reforma o i-reconstruct. Pero ang Quran kailangan po talaga. Sasabihin ko po sa inyo yan dahil mahal ko kayo. Kasi wala pong wala pong pag-asa para sa lahat ng mga kapatid nating Muslim. Wala pong pag-asa kung hindi sa pamamagitan ni Allah. At hindi natin makakamit ang pag-asa at katagumpayanan at kalayaan at seguridad at pagpapala mula kay Allah, kundi sa pamamagitan lamang ng kanyang pinili at itinakda at pinuspos ni Al-Ruh Al-Qudus na Al-Masih. Si Isa Al-Masih po yun. So, dyan tayo kay Isa Al-Masih po. Okay? So, lahat po ng
mananampalataya at sumusunod kay Isa Almasi na mga Muslim na Bangsamoro, ayan po, mga anak po sila ni Allah. Tunay silang mga anak ni Allah. Ganon din po ang mga tunay na nananampalataya at sumusunod kay Isa Almasi na mga Hudyo at mga Kristiyano. Mga kasama po natin sila na mga anak ni Allah. Kailangan po magkaisa tayo. Lahat po ng mga tunay na anak ni Allah sa pamamagitan ni Isa Almasi at sa pamamagitan ni Al-Ruh Al-Qudus. Kailangan po tayong magkaisa. Tayo po ang asin at ilaw ng sangkatauhan. At magkakaroon po talaga ng golden age ang Islam. Kasi nga sabi ko pa sa inyo, ulitin ko na lang po. Uli. Sa bandang huli po, bago po bumalik si Isa Almasi dito sa lupa, ang lahat po ng tao, karamihan po ng tao, great majority, overwhelming majority po ng sangkatauhan ay magiging satanista po. Sasamba sila kay Satanas at sasamba sila sa tao, yung 666, yung anti-Christ, anti-Kristo, anti-Almasi, yung anti-Almasi po. So, yung mga Muslim po na peking Muslim, yung mga peking Muslim po na hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan, hindi sila magre-repent, at hindi sila mananampalataya, hindi sila susunod kay Isa Almasi, magiging satanista po sila. Ayan, sasabihin ko po talaga sa inyo yan. Totoo po yan. Pag-aralan nyo po ang Injil, yan po ang mangyayari talaga. Yung mga fake na mga Muslim, meaning Muslim daw sila pero hindi sila tapat na sumusunod sa kabanalan ni Allah. Kasi hindi sila nananampalataya at hindi sila sumusunod kay Isa Almasi. So hindi nakatira sa kanila si Al-Ruh Al-Qudus. So makasalanan sila. 'Di ba? Wala silang katagumpayan sa kasalanan. Alipin sila ni Satanas, alipin sila ng mga demonyo, alipin sila ng kasalanan. Pagdating po ng anti-Almasi, ng 666 na tinatawag sa Injil, yung final beast, mas worse pa po kay Trump, mas worse pa po kay Netanyahu, mas worse pa po kay Xi Jinping, mas worse pa po kay Putin, etc., etc., mas worse pa kay Al-Saud, mas worse pa sa Ayatollah, etc., etc. Mangyayari po sa kanila, magiging mga satanista po sila. Ganon din yung mga fake na mga Christian. Christian lang sa pangalan, pero hindi naman talaga sila totoong nagpapasakop kay Allah. Hindi sila totoong nananampalataya at hindi sila totoong sumusunod kay Isa Almasi at hindi sila tinitirhan ni Al-Ruh Al-Qudus. Magiging mga satanista po sila. Ganon din yung mga Hudyo na hindi sumusunod at hindi nananampalataya at hindi sumusunod kay Isa Almasi, magiging mga satanista po silang lahat. So yung mga totoong Muslim na sumusunod at nananampalataya kay Isa Almasi at tinitirhan ni Al-Ruh Al-Qudus, at yung mga totoo lamang sinserong mga Hudyo at sinserong mga Kristiyano na nagmamahal ng lahat ng mga Muslim, yun lamang po ang magiging malaya, merong kalayaan at merong katagumpayanan laban kay Satanas, laban sa mga demonyo at laban sa kasalanan. At hindi sila sasamba kay Satanas, hindi sila sasamba sa 666, sa anti-Almasi. So ngayon, malayo-layo pa naman siguro yon, hindi natin alam, pero kaya magpatuloy po kayo sa pagsunod at pananampalataya at pagsunod kay Isa Almasi. Kasi yun lamang pong mga sumusunod at nananampalataya at sumusunod kay Isa Almasi, sila lamang po ang totoong mga anak ni Allah at sila lamang po ang tinitirhan at pinupuspos ng grasya at kapangyarihan ni Al-Ruh Al-Qudus. Okay. So ngayon, ito.
Practical, di po ba? Kailangan nyo pong mag-aral ng Injil. Kailangan nyo pong pag-aralan talaga yung Injil. So maghanap po kayo ng Injil. Di ko po alam kung paano ninyo i-smuggle yung Injil na yan. Basta si Allah po, si Al-Ruh Al-Qudus, si Isa Al-Masih, bibigyan po kayo ng mga panaginip at saka mga vision, pangitain. Visions and dreams. Mananaginip po kayo o makakakita kayo ng vision. Gising kayo pero may makikita kayong anghel o makikita nyo si Isa Al-Masih. Kasi hindi nyo po makikita si Allah. Imposible po. Espiritu po si Allah. Hindi nyo rin po makikita si Al-Ruh Al-Qudus. Espiritu si Al-Ruh Al-Qudus. Al-Ruh nga po, di po ba? Ibig sabihin ng Ruh espiritu. Pero si Isa Al-Masih po, espiritu siya. Allah siya pero nagkatawan tao siya at hanggang ngayon meron siyang katawan tao po. Kaya pwede pong magpakita sa inyo si Isa Al-Masih. O kaya anghel. O kaya tao na mananampalataya ni Isa Al-Masih. Makikilala nyo po at bibigyan kayo ng Injil. Itago nyo po yung Injil na yan. Huwag nyo pong ipakita sa mga peking mga Muslim kasi uusigin po nila kayo. So, tago nyo po, isikreto nyo po, kasi wala pa naman kayong kalayaang... Kasi dyan sa Bangsamoro po, parang sa buong Pilipinas din, di ba? Naghahari po ang mga halimaw. Mga fake po sila mga Muslim. So, hindi po... itago nyo po. Sikreto nyo lang po. Sa bahay lang po kayo. Pag-aralan nyo po yan sa sarili nyo. Ngayon, i-guide kayo, ililid kayo ni, gagabayan po kayo ni Al-Ruh Al-Qudus. Kung paano nyo po ibabahagi yung natututunan nyo sa Injil sa inyong mga mahal sa buhay. Ngayon, pagka sila din, yung mga mahal nyo sa buhay, mga miyembro ng pamilya nyo, naging mananampalataya na at sumusunod na rin sila kay Isa Al-Masih, gawin nyo nang magiging masjid na po yung bahay nyo. Pero maski nag-iisa lang kayo, sa pamilya nyo, o sa barangay nyo, o sa lugar nyo na kayo lang ang nananampalataya kay Isa Al-Masih, kayo lang nag-aaral ng Injil, ang tinuturo po ng Injil, kayo ay masjid ni Al-Ruh Al-Qudus. Kayo ay masjid ni Allah. Totoo po yan. Masjid po kayo ni Allah. Maski nag-iisa ka lang, lahat po ng mananampalataya at sumusunod kay Isa Al-Masih ay masjid ni Allah. Nandyan po yan, unang Korinto, ewan ko kung nasa 2 Korinto, 2 Korinto din yon. Nasa Injil po. Ikaw na mananampalataya at sumusunod kay Isa Al-Masih ay masjid ni Allah. Tapos kapag yung mga membro ng pamilya mo naging mananampalataya at sumusunod na rin sila kay Isa Al-Masih, magiging masjid na rin sila ni Allah at yung buong pamilya mo ay magiging masjid na ni Allah at yung buong bahay nyo ay magiging masjid ni Allah. Huwag po kayong maingay, sekreto nyo lang kasi uusigin nga kayo ng mga pekeng Muslim, mga halimaw na mga pekeng Muslim. Uusigin po kayo, baka putulan pa kayo ng ulo. Sekreto nyo lang po, pero susunod kayo sa gabay ni Al-Ruh Al-Qudus. Okay? Meron po pala rin online, pwede nyo pong i-type Injil. Maranao. Ayan. Injil Maranao. I-google nyo po. Injil Maguindanao, Injil Sama, Injil Bangingisama, Injil Yakan, Injil, ano pa yung isa? Iranun, Injil Badjao, ayan. Sabi ko na ba yung Injil Yakan? Amen? Hallelujah, purihin po si Allah, Allahu Akbar. At samahan po kayo, puspusin kayo ni Al-Ruh Al-Qudus ng grasya at kapangyarihan sa bawat oras at sa bawat araw. Hallelujah. Salamat po. Dakila.
tapat at makapangyarihang Allah. Salamat. Puspusin mo po ngayon sa pangalan ni Isa Almasih ang kapatid na nakikinig, nanonood nitong video na ito. At sila po ay puspusin nyo. Mapuspos sila ni Al-Ruh Al-Qudus. Puspusin mo sila ng grasya at kapangyarihan ni Al-Ruh Al-Qudus. Proteksyonan niyo po sila sa pamamagitan ng dugo ni Isa Almasih. Salamat po na sa pamamagitan ng mga pagdurusa at kamatayan ni Isa Almasih doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. 2,000 taon na po ang nakaraan. Kami po ay pinatawad mo na sa lahat ng aming mga kasalanan. At kami ay ginawa mo ng tirahan ni Al-Ruh Al-Qudus. Salamat po. Bigyan niyo po ng Injil ang mga kapatid. Bigyan niyo po sila ng gutom at pagkauhaw sa Injil. At sila po ay lumago sa kaalaman at sa relasyon nila sa iyo, o dakilang Allah. Iisang Allah, 3 persona. Allah Al-Tohan, Allah Al-Ibn, at Allah Al-Ruh Al-Qudus. Salamat po, pinupuri ka namin at tinihingi ko po. Tulungan mo sila, gabayan mo sila kung paano nila ipamamahagi sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay ang Injil ni Isa Almasih, upang ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay ma-born again, maipanganak muli, at sila ay maging mga mananampalataya at mga disipulo rin ni Isa Almasih. At sila ay magiging masjid. Sila ay magiging masjid mo, o Allah. Sila ay magiging masjid ni Al-Ruh Al-Qudus. Hallelujah. Salamat po. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka namin, tinataas ka po namin. Sa pangalan ni Isa Almasih. Amen at amen. Alright, ano tayo sa politika? Sa politika po, sa ngayon po kasi basta ang gagawin namin dito, mawala sa kapangyarihan yung mga capital letter P na puti. Tapos ang gobyerno po ng Amerika ibibigay po ni Allah sa halo-halo people of Allah. Halo-halo po kasi mix. Di po ba? Hindi puro puti lang. Merong puti, siyempre. Meron ding itim. Meron ding Latino, Latina, Latine. Meron ding Muslim. Meron ding Buddhist, meron ding Hindu. 'Di ba? Maski na disagree po tayo kasi idolatrous po yung mga Buddhist sa mga Hindu. May Katoliko din. Idolatrous din po ang Katoliko. Pero basta ano sila? Al-Hurriyatu. Ayan. Para sila sa Al-Hurriyatu. Para sila sa kalayaan at demokrasya. Okay po. Pwede tayong makipag-isa sa kanila. Yan po ay sa pamamagitan ng common grace. Common na grasya ni Allah para sa lahat ng sangkatauhan. Mas kinakasama pati yung mga sumasamba ng mga Diyos-Diyusan. Basta para sila sa Al-Hurriyatu. Para sila sa freedom at demokrasya. Pwede, di po ba? Para po ang Amerika maging mabuti po at magkakaroon na ng katarungan sa Palestina, sa Palestine. Kakaroon na ng kalayaan ng mga kapatid nating Palestino. Kapag ka po natanggal na po sa kapangyarihan ang mga capital letter P na puti at mapalitan sila ng mga halo-halo people of Allah. Di ba? Common grace people of Allah. Halo-halo common grace people of Allah. Okay? So ngayon,
nasa Pilipinas pa po kayo. Baka sa future, pagka magkaroon kayo ng sarili ninyong Bangsamoro talaga. Di ba? Pero yun nga, pag-uusapan natin yan, kung yan talaga ang gusto ninyo, paano mangyayari yan na merong kayong seguridad at merong peace and harmony sa mga Kristiyano na Pilipino. Maski na maraming fake at masasamang mga Kristiyanong Pilipino. Ganon din po sa Indonesia. Yung sa Indonesia naman, kailangan matanggal talaga sa kapangyarihan si Xi Jinping. Si Putin, kailangan makulong si Trump. Kailangan makulong si Netanyahu. Kailangan makulong si Xi Jinping. Kailangan makulong si Putin. Yan po ang pinagdadasal natin kay Allah. Wala po tayong patumpik-tumpik tungkol dyan. Okay? Yan po ang ating layunin na socio-political common grace mission po natin yan mula kay Allah. Okay? Pero yun nga, mag-focus po muna kayo sa sa inyong discipleship, tinatawag pong discipleship. So mag-aral po kayo ng Injil, at magpatuloy kayo sa pananampalataya at sa pagsunod kay Allah sa pamamagitan ni Isa Almasih at sa grasya at kapangyarihan ni Al-Ruh Al-Qudus. Okay? Pero focus kayo din dyan kasi ang malapit sa inyo, China, si Xi Jinping, focus din kayo sa pag-ensure na hindi maging presidente si Sara Duterte. Di ba? Nung panahon ni Digong, anong nangyari sa inyo? Sa Marawi, mga kapatid nating mga taga Marawi, giyera. At pinananalangin ko po sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Isa Almasih, pinananalangin ko kay Allah ngayon na bigyan niya ng healing, restoration at renewal ang mga babaeng Bangsamoro po na ni-rape, babaeng Maranao po na ni-rape ng mga masasamang peking Kristiyanong sundalo ni Digong noong Marawi Siege. Sa pangalan ni Isa Almasih, pagalingin kayo, palayain kayo, at i-rehabilitate kayo, i-renew kayo ni Allah sa pangalan ni Isa Almasih. Sa pamamagitan ng grasya ni Al-Ruh Al-Qudus, ngayon na, sa pangalan ni Isa Almasih, tanggapin nyo si Al-Ruh Al-Qudus. Tanggapin nyo ngayon na ang grasya at kapangyarihan ni Al-Ruh Al-Qudus na magpapalaya sa inyo sa pangalan ni Isa Almasih ngayon na at magpapagaling sa inyo. Mananambal. Tatambalan ngayon. Pinapagaling kayo ngayon na ni Isa Almasih mula sa mga sugat ng damdamin dahil ni-rape kayo ng mga masasamang peking Kristiyanong mga sundalo ni Digong noong Marawi Siege. Sa pangalan ni Jesus. At kung kayo'y nabuntis, regalo po mula kay Allah ang mga bata, yung binigay niyang anak sa inyo. Maski na kayo ay rinib ng mga peking masasamang sundalo ni Digong sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Isa Almasih. Be healed, be set free, be renewed, be restored right now. Sa pangalan ni Isa Almasih, sa pamamagitan ni Al-Ruh Al-Qudus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Amen at amen. So mga kapatid, hindi dapat maging presidente si Sara Duterte, di ba? Nagkakaisa tayong lahat sa Bangsamoro. Ako po ay adopted na ng mga anak ninyo. Pwede ninyo akong tawaging Muslim. Opo. Ako po ay isang Muslim. Ang lahat ng mga sumusunod, nananampalataya at sumusunod kay Isa Almasih ay mga Muslim. Kasi submitted po tayo kay Allah. Diba? Maski na submitted po tayo kay Allah sa pamamagitan ni Isa Almasih at sa grasya at kapangyarihan ni Al-Ruh Al-Qudus.
Okay? So, no to Sara Duterte presidency. No to Xi Jinping. No to Trump. No to Netanyahu. No to Ayatollah. No to Al Saud. No to all halimaw. Okay, mahal ko po kayong lahat. Mag-ingat po kayo. Lagi, mag-aralan po ang Injil. Pagpalain po kayo ni Allah bawat oras, bawat araw. Puspusin kayo ni Al-Ruh Al-Qudus bawat oras at bawat araw. At iligtas niya, ma-born again, maipanganak muli ang lahat ng miyembro ng inyong pamilya at mga mahal sa buhay at mga kaibigan ninyo. Maraming tao po, maraming bangsamoro ang maipapanganak muli, maboborn again. Sa grasya ni Allah, sa pangalan ni Isa Al-Masih, sa grasya at kapangyarihan ni Al-Ruh Al-Qudus. Okay, mahal ko po kayong lahat. I love you all. Bye-bye po.